Iba dahil si Pichi nandiyan eh. Si Ma'am Pichi De Leon, ang tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ay binabati po natin lahat ng mga taga Quezon City. Hingi tayo ng update kay Ma'am Pichi. Ano bang latest? Alam ko marami, libo din yung evacuees eh sa Quezon City. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Pichi. Good morning, Sir Alvin. Opo, ano latest po? Latest po, meron pa rin po kaming mga evacuees, totaling to 2,103 families with 7,089 individuals po. Ayo. Sa 18 barangays po with 34 evacuation centers po. Aling barangay ang pinakatinamaan na Ma'am Pichi? Ang barangay Bagong Silangan po. Saan banda yun? Bagong sila. Malapit ba yan sa Commonwealth? District 2 po siya, yes po. Ito yung malapit sa boundary ng Caloocan. Opo, opo. Ayun. So, ibig sabihin na, pero manageable naman, ano? Kayang-kaya ng Quezon City in terms of hosting the evacuees, Ma'am PG. Oo naman po. We serve hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. Meron po silang hygiene kits. Ang City Health po nandoon po sa evacuation centers to provide medicines, monitor yung health conditions ng evacuees. Pati City Vet po nandoon din para sa mga Pets. na-rescue rin or nag-evacuate na pets. Very good. Yan ang aksyon ng LGU na dapat tularan. Ano po? Itong mga evacuees, marami po rito yung nakatira sa daanan ng sa Tulyahan River kasi naapaw na po yung Lamesa Dam. Opo, opo. Opo, tama po. Po. So wala namang kailangan. Hello? Yes, ma'am. Wala naman pong kailangang ipag-alala yung ating mga kababayan kasi preemptive naman ito, Pichi, ano po? Opo, wala naman po. Meron pong na-preemptive evacuation na ilang barangays malapit sa Tulyahan River kahapon po. Preemptive and forced evacuation po. May bago po ba doon sa retention fund na plano po ng Quezon City kaugnay po sa flood control o marami na at nakatulong na yung existing natin at pararamihin pa natin? Ang retention fund po natin, isa po yon nasa Quezon Memorial Circle. Kaya ginawa po siyang fund para mag-catch ng mga rainfall waters. Parang landscape po siya. Yung detention basin po, ito po yung parang basketball court na mayroong basin sa ilalim na kayang mag-store ng at least 3 Olympic-sized swimming pools. Pero temporary lang po yon at ile-let go din yung water as soon as mawala po yung baha sa mga waterways. Ama. So padadamihin pa po yon. Ilang detention basin meron tayo ngayon? Meron na po tayo isa sa Santa Monica and then meron sa Tandang Sora. Ongoing construction po yung sa may Araneta Avenue po. And we will have more. Yes po, mga 130 plus po ang kasama po sa drainage master plan po ng Quezon City Government and nagsa-start na po ng planning and yun na nga, may 3 na po. Dapat nga sa totoo lang, dati pa nating ginawa yun, kagaya nung BGC, Pichi. Di ba ilalim ng BGC, Opo. mayroong imbakan ng tubig doon? Yes, Alvin. Kaya lang syempre, may pondo yun malaking pondo kaya it will take time and syempre, bago gawin ng isang detention basin, magpa-public hearing pa yan sa mga residente surrounding it para malaman nila ang benefit ng gagawing project. Ang sabi po ng MMDA, nag-improve yung kondisyon, kumpara sa mga nakaraang pagulan, kayo ang tagal nyo na dyan sa DRRMO, ano po? Do you agree na nag-improve nga yung kondisyon, yung mga barangay natin sa Quezon City na talagang dati lagpas tao yung baha, ngayon ho ba ay hindi na ganun kalala? Opo, I would agree kasi pag na may report po na floodings, may average duration lang ng 2 hours, 30 minutes or less. Nagsusubside na po siya agad. So, Dati, ibig sabihin, nag-work po yung mga projects, pati po ang declogging ng engineering department. Parati po yun at ng mga barangay, nag-work po. dati, ngayon kamo 2 oras at kalahati, nagsasubside na. Dati Medyo matagal. Ngayon, okay na po. Wala na masyado at mabilis pong mag-subside. yung Araneta ba, hanggang ngayon may baha pa o wala na? Wala na po. Ang good, reported na lang po na
na may baha ay yung mga 9 areas po sa Barangay Bagong Silangan. Ito po ay probably kasi nasa river curve sila ng Marikina and San Mateo River, which is nag-alert level 2 kagabi. Pero dahil bumababa na rin po yung alert level niya, within the day po siguro bababa na rin yun, magsusubside na. Oo, dito sa may Talayan at saka yung Tatalon, ayan, malapit-lapit yan dito sa amin. Ayan, perennial na binabahayan. So far, wala namang pagbaha doon. Wala po, pero meron Very po good. sila, wala na rin po silang evacuees. Oh, may improvement nga, no? Kasi although, syempre, hindi naman natin ma-predict, baka hindi pa ganun kalala ang ulan, Pichi. Although ngayon, makulimlim na naman ulit. Naulan ba dyan sa area mo? Yeah, umulan po kanina, pero ngayon makulimlim lang. Oo And nga. then meron po siyang, nag-lift naman na po ang pag-asa ng yellow rainfall alert. So hopefully within the day po gaganda na yung Oh, panahon. hopefully. Pero minsan bigla na lang may alerto ulit ano. Biglang nasa yellow na naman tayo, di kaya orange na naman within the day. So let's hope. Oo, wag naman sana, Alvin. Wag sana. Kaya nga let's hope na mag-improve yung weather condition. Wala, soak na eh. Saturated na rin yung lupa eh. Kaya may tendency talagang bumaha. Anyway, Pichi, maraming salamat sa update ha. Mabuhay po tayo dito sa Quezon City. Welcome, Alvin. Mabuhay rin. Mabuhay Thank ka you. si Ma'am Pichi De Leon po yan, ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. At sa oras po nating 6:47, isurmiti na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Marcos ang 7.2 trillion pesos na panukalang national budget sa susunod na taon. Ayan ha, 7.2 trillion.